Sabi nila na, bakit daw ako nagsara at Duterte? Sabi nila na, bakit daw ako nagsara at Duterte? I never hit Sara Duterte in the campaign. I was just anti-Marcos because I knew na siya naman magpipresidente. Bakit ko naman naawayan yung Sara Duterte? Ko naman kilala yun. Vice President na naman tinatakbo nun. And they cannot say na hindi ko sinuport si Kiko. Kahit dun sa mga maliliit na mga rally dyan sa Quezon City, pinupuntahan ko. Tataas ko yung kamay ni Kiko where I was popular. Right. Alam ko naman na matatalo, pero I was committed, di ba? Ang ano ko lang is, I live by my principles. And, hindi pwedeng i-compromise ko yun. Di ba? People try to bribe me in Comelec. Hindi naman pwede. Awayin nila ako para, to shut me up. Hindi rin pwede. Di ba? Lalo na ngayon, di ba? When I have 2 TV shows, di ba? And some people are saying, oy, hinahinay ka naman dyan sa ganyan, kaibigan natin yan. Kaibigan mo yan, hindi ko naman yan kaibigan. So, I mean, I don't compromise on my principles. Babalikan ko lamang yung Sara. I would make a guess kung bakit your critics are saying, bakit siya ngayon nakisara? Naalala ko, you made a very strong stand about former President Duterte when you were in the commission. Yes, but The substitution, remember? I did not disqualify him. No, you did not. And you also heavily criticized him on the Nun, remember the misogynistic comments of... Oh, of course. I was chair of the gender committee. Ako yun lang ang nakikitang koneksyon na parang, ay, ba't ka kumakampi ngayon sa anak? You were criticizing the father. Teka, si Digong ba, si Sara Duterte? No, correct. Bakit? Di ba yan magkaiba? Di ba babae ito? Ito na ako sa babae. Di ba? Sure ako na walang shenanigans ito. Zero itong administration na ito sa anti-drugs. Sumobra naman si Digong doon sa anti-drugs. Ang EJK naman. But I have always been consistent. You have. I am against extrajudicial killing. What I said. Nung dinakip nila si Digong, sobra na yun. Naawa kay Kitty. And I told Kitty personally. And I told friends who are Duterte personally, that's when I turned. Hindi naman kailangan gawin yan eh. And look, Bam Aquino agrees with me. Nauna ako magsabi, o yan si Bato at si Bongo. Eh dito na sila elitist. Kasi sabi naman ng administration, the justice system is working. Oh, in fact, the justice system is working. That Bongbong Marcos is now being required by the Supreme Court to comment on whether or not he should have a hair follicle test. Oh, the justice system is working. So, hindi ba ICC lamang dahil we already withdrew from the Rome Statute? Ang sinasabi ko lang, kung galit kayo kay Digong, anong tingin nyo dito kay Sara? 129 million na confidential fund. Itong malita-malita, hindi kayo galit? Ano yung mga akbayan na yan? You will compromise? Kayong mga ibang kakamping na mga friends ko pa kayo dyan. But most of the lawyers naman don't think that way. Basta lang hindi si Sara Duterte. Magmamarcos na kayo ngayon. Sige, sumama kayo kay Martin. Wala na. Si Martin, kukulong na ni Remulla. Wala na. John Vic na kayo or whoever. Just because you don't want Sara Duterte. Ano ba ang ginawa sa inyo ni Sara Duterte? Kung may ginawa sa inyo si Digong, Ano siya? He's already he's a lonely, hurt man. I'm afraid that he's going to die before he could die of a disease there. So, we are talking about a country that's already, a failed state. And you tell me, a Marcos candidate can still fix this? Kaya hinahawan ko sila lahat, magdebate sa akin. Ako, debatehin nyo. Hindi pa ako senador ngayon, pero fight.